Maligayang 2024 po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa ating istorya. Sa mga bagong listener, pwede po ba ako humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng masipag mag-share sa ating istorya. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-4 na pong kabanata. Ang pag-amin sa katotohanan at pagsagip sa minamahal. Alex, ano ang masasabi mo dito? Tanong ni Mr. Berkeley na itinaas niya ang papel na may sulat ng pag-amin ni Alex sa kanyang pagnanakaw. Ang katotohanan ay hindi ang iniisip mo. Gusto kong tulungan si Mr. Morgan sa pamamagitan ng pagsulat ng mensaheng iyan. Ang magagawa lang ni Alex ay subukang ipagtanggol ang sarili, maniwala man sila sa kanya o hindi. Napakalinaw ng mensahe ng nakasulat sa papel na ito. Sinusubukan mo pa ring makipagtalo. Isa kang basura. Ngumisi si Kathy habang nakatingin kay Alex. Ngayon ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Ang pagnanakaw mo kay Mr. Morgan ng $350,000. Maninilbihan ka ng 20 taon para dito. Inilabas ni Kathy ang kanyang cellphone, at magsisimulang tumawag sa 911. Agad siyang pinigilan ni Mr. Berkeley. Sandali lang. Dalhin natin siya sa hospital, at harapin si Mr. Morgan, kasama ang babaeng iyon. Tingnan natin kung may mukha siyang ihaharap kay Mr. Morgan. Hinawakan ni Mr. Berkeley si Alex, iniisip na baka subukan niyang tumakas. Nang marinig na may kinalaman din si Debbie, kinabahan si Alex. Napakabuting tao ni Debbie, naisip niya. Paano niya ito haharapin? Hindi man lang niya inisip ang kalagayan niya. Gusto lang niyang bumalik sa tabi ni Debbie para protektahan siya. Inihatid ni Mr. Berkeley si Alex sa gate ng paaralan. Dinala siya sa kanyang sasakyan. At dumiretso sila sa ospital. Sa oras na ito, sa ward ni Mr. Morgan ay naging medyo masikip na, dahil sa mga mag-aaral. Nabalitaan nilang natagpuan na ang kumuha ng pera, at nagpasya silang pumunta mismo sa ospital upang malaman ang higit pa. Siyempre, nandoon din sina Darren at Donna. Nabalitaan nila na si Alex ang magnanakaw, at pumunta sila upang magsaya. Habang kasamang naglalakad ni Mr. Berkeley si Alex sa loob ng ospital, nagsimulang tumawag ang estudyante. Sabi ng isa, "Uy, di ba siya yung rich guy na nag-donate ng malaking halaga ng pera? Alex, ang gwapo mo. You're my idol, pwede ba tayong mag-usap sa Snapchat?" Sabi ng isa pa. "Alex, mahal kita. Magiging bagay tayo na magkasama. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon." Isang maliit na grupo ng mga babaeng estudyante, ang tumakbo papunta kay Alex, at sinubukang agawin ang kanyang atensyon. Bigla namang sumugod sina Darren at Donna, at sinabi ni Donna sa mga babae. "Bobo ba kayong lahat? Ang dami niyong tanga. Siya ang nagnakaw ng pera ni Mr. Morgan." Dagdag pa ni Darren, at sinabi. "Tama, totoo iyon. Ninakaw ng kulubing iyon ng $350,000. Ang lahat ng iniisip niya ay tungkol lang sa pera." Nagsimulang maniwala ang mga estudyante, kina Darren at Donna. Sabi ng isa, "Ninakaw mo ang pera ni Mr. Morgan. Pulubi ka." Isa pang estudyante ang nagsalita. "Ang pera na iyon, ay para sa internship program. At kinuha mo ito para lang gastusin sa iyong sarili, at sa iyong kasintahan. Tama lang na mahuli ka nila. Dahil kung hindi, si Mr. Morgan ang sisisihin sa nawawalang pera." Napakabuting tao ni Mr. Morgan. Siya ang iyong guro, at ito ang iyong igaganti sa kanya. Sa maikling oras, ang mga babae ay biglang nagbago ng ugali. Kung kanina ay humahanga sa kanya, ngayon ay kinamumuhian na siya. Nagalit sila, at may mga sumuntok pa kay Alex ng ilang beses. Masakit man, ay hindi ito naramdaman ni Alex. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili, dahil nakatuon ang isip niya sa pag-aalala kay Debbie. Masama ang pakiramdam niya. Natitiyak niyang kayang gawin ng mga taong ito kay Debbie ang malupit na ginawa nila sa kanya. Hindi niya pinapansin ang mga suntok, sipa at panlalait ng kanyang mga kaklase. Pumasok si Alex sa ward ni Mr. Morgan. Pagpasok niya sa ward, hindi siya makapaniwala sa nakita. Nakahandusay si Debbie sa sahig. Napapaligiran ng mga estudyante. Magulo ang buhok niya, at may bakas ng laway sa tuktok ng ulo niya. May ilang bakas pa ng gray na shoe print sa bago niyang damit na binili niya. Tinawag niya si Debbie.
Sa puso niya, sinisisi ni Alex ang sarili niya. Hindi niya ito naprotektahan ng maayos at galit na galit siya. Sumigaw si Alex, "Kayong mga walang kwenta. Papatayin ko kayong lahat." Ibabato na sana ni Alex ang upuan sa isang estudyante. Parang masisira na ang ulo ni Alex sa sitwasyong iyon. Pinigilan siya ni Debbie. Habang umiiyak siya ay sinabi niya, "Alex, huwag." Huminto si Alex at tumingin kay Debbie. Lumuluha ang mga mata ni Alex, at nanginginig ito sa galit. Nakita ang maliit na ngiti sa namamagang mukha ni Debbie, dahil sa mga paninipa at suntok. "Huwag kang makipag-away sa kanila. Sabihin mo lang sa kanila na hindi ikaw ang nagnakaw ng pera, at pagkatapos ay umalis na tayo rito." "Sige," mahinang sagot ni Alex, at inilapag ang upuan. Pumunta siya sa gilid ni Debbie, at niyakap niya ito. Marahan niyang inayos ang magulo nitong buhok na parang walang ibang tao sa kwarto. Natakot ang ibang mga estudyante sa kanyang ikinilos kaya tumahimik sila, at nanonood. Wow, ang dalawang hamak na pulubi na ito, ay nagpapakita sa amin kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Lumapit si Kathy, kina Alex at Debbie, na may pagmamalaki at nakangiti. "Alex, sabihin mo na. Kung saan mo nilagay ang natirang pera na ninakaw mo. Ibigay mo ang mga detalye sa amin. Hindi ako ang kumuha ng pera ni Mr. Morgan." Hindi man lang nilingon ni Alex si Kathy. Inaayos pa rin niya ang buhok ni Debbie. "Kahit ngayon, ayaw mo pa ring umamin." Inilabas ni Kathy ang maliit na papel na isinulat ni Alex. Sabi ni Kathy, "Mr. Morgan." Nang matagpuan namin si Alex, sinulat niya ang tala na ito. Ang mga salita dito ang magpapaliwanag ng lahat. Pagkatapos basahin ng mga estudyante, ang maliit na papel ay ipinasa nila kay Mr. Morgan. Ayaw niyang maniwala. Pero hindi niya maitatanggi ang mensahe sa maliit na papel. Masama ang loob niya, dahil hindi ganoon ang pagkakakilala niya kay Alex. "Mr. Morgan, sinadya kong isulat ito para matulungan ka." Pagpapaliwanag ni Alex. Humagalpak ng tawa si Kathy. "Marunong ka pala magpatawa." Tumingin siya kay Alex nang nakangisi at nagpatuloy. "Sabihin mo sa amin, kung hindi mo ito ninakaw, saan ka nakakuha ng $130,000 para sa donasyon? Gayon din ang pera para sa pagkain sa mamahaling restaurant, at pambili ng mga damit sa Autumn Beauty Boutique. Sige, sabihin mo sa amin." Pagpapatuloy pa ni Kathy. "Napanalunan mo ang lahat ng pera sa lottery ticket. Ito ay kalokohan. Sinong maniniwala sa'yo?" Desidido si Kathy na tiyaking kasusuklaman ng lahat si Alex. Sa isip ni Alex, sa mga nagdaang araw, ay kinailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan, upang maiwasan ang mga problema. Ngunit ngayon, tila ang pagtatago ko sa aking pagkakakilanlan ay nagiging dahilan ng pagiging matapobre ng mga taong ito. At naging dahilan para mabugbog si Debbie. "Ano pa ang silbi ng pagtatago ko kung sino ako?" sabi niya, sa sarili. "Totoo. Hindi ako nanalo sa loto." Tinulungan niyang tumayo si Debbie, at tumingin kay Kathy na may maliit na ngiti. "Akin ang perang iyon. Mayaman ang pamilya ko." Nang matapos magsalita si Alex, saglit na natigilan ang lahat sa ward. Nagtinginan ito. Bago humagalpak ng tawa. Natatawang sabi ni Kathy, "Alex, yun na ba iyon? Wala ka bang maisip na mas magandang dahilan? Sa tingin ko dapat talaga maging screenwriter ka. Magaling ka gumawa ng kwento." Hindi naniniwala si Kathy. "Kung mayaman ka, super rich ako. Siguro dapat mo akong tawaging Lady Kathy." Sagot nito. Seryosong sumagot si Alex. "Isa ako, sa pinakamayayamang tao sa mundo at wala kayong galang. Mag-ingat kayo. Kung hindi ay, sisirain kayong lahat ng pamilya ko." Ang iba ay hindi sineseryoso ang kanyang mga sinabi. Galit na galit talaga si Alex. Itong grupo ng mga mayayabang na estudyante, naisip niya. Wala silang ideya kung sino ang kausap nila. "Sa isang salita mula sa aking ama, ang inyong buong pamilya ay maaaring maglaho sa hangin." Tumingin siya sa paligid sa mga taong naroroon at sinabi, "Makinig kayo sa akin, wala kayong ideya kung gaano kalakas ang pamilya ko. Lahat ng kinakain nyo, lahat ng damit nyo, lahat ng ginagamit sa school, lahat ng inyong binibiling gamot, maging ang inyong sasakyan, at mga bahay, at maging mga butones na mayroon kayo sa inyong mga damit. Lahat yan ay negosyo na pag-aari ng pamilya ko.
Pinapayuhan ko kayo na itikim nyo ang inyong bibig. Tumawa ng malakas ang isang estudyante. Para sa kanila si Alex, ay nasisiraan na ng ulo. May nakakaalam ba kung saan ako nakatira? May nakakakilala ba sa pamilya ko? May nakita na ba kayo na kamag-anak ko? Mag-iingat kayo. Anong pinagsasabi nitong adik na ito? Over drugs ka ba? Sabi ng isang estudyante. Balak mo ba kaming patayin sa paghalakhak? Nililibang mo ba kami para makatakas ka? Magmadali kayo, at e-record ito sa inyong cellphone. Gawin nating viral si Alex sa social media. Walang naniwala sa mga sinabi ni Alex. Si Debbie lang ang nakakaalam na nagsasabi siya ng totoo. Lumapit kay Alex ang isa sa mga guro, mula sa Students Affairs Office at pinayuhan. Alex, ang paaralan ay nabawi na ang $130,000 na iyong naibigay. Basta't ibigay mo ang natitirang pera. Ipinapangako ko na magiging maluwang sa iyo ang paaralan. Uulitin ko, sarili kong pera ang donasyon ko. Hindi ko ninakaw ang pera ni Mr. Morgan. Malamig na sabi ni Alex. Kung ipipilit ninyo, ipapakita ko sa inyo kung sino ang aking pamilya. Sa ating paaralan, mayroon bang may ideya o impormasyon tungkol sa aking pamilya? Habang nag-iisip ang mga tao sa paligid, kinuha ni Alex ang kanyang Metro Sky Bank Supreme Card mula sa kanyang bulsa at itinaas ito. Ito ang aking Metro Sky Bank Supreme Card. Sa account na ito, makikita niyong mayroon akong humigit kumulang $20 million. Kung sino man sa inyo ang hindi naniniwala sa akin, maaari ninyong kunin ang card na ito, at tingnan sa inyong sarili. Kung sino man ang maglakas loob na kumuha ng 1 sentimo ng perang ito, sinisigurado kong pagsisisihan nyo ito. Mukha namang cool ang card ni Alex. Walang may mayaman na estado doon para magkaroon ng Supreme Card. Narinig na nila ang tungkol sa Supreme Card. Ngunit hindi pa rin sila nakakakita ng ganoon. Nagawa ba nating tuluyang mabaliw ang kawawang talunan na ito? Tanong ng isang estudyante. Sagot naman ng isa. Hindi ba kailangan ng 3 milyon para magamit ang Metro Sky Bank? Kung gusto niyang makipaglaro, magiging nakakaaliw ito. May card machine ang ospital. Tara na, iminungkahi pa ng isa. Mabilis na dinala sa ward ang card machine. Personal na hinawakan ni Kathy ang Supreme Card at naghanda na subukan ito. Tahimik na nakatayo si Alex sa gilid at nanonood. Napaisip siya. Hindi ako makapaghintay na makita ang kanilang reaksyon. Kapag nakita nila ang halaga ng pera sa account, tiyak na magugulat sila. Malapit na nilang malaman kung gaano sila kahangal at kung gaano kasama ang pakikitungo nila sa amin ni Debbie. Inilagay ni Alex ang PIN. Ngunit sa halip na magpakita ng $20 milyong, ilang salita ang bumungad sa screen. Ang account na ito ay pansamantalang hindi magagamit. Sarkastikong sabi ni Kathy. Ito ang Metro Sky Bank Supreme Card, at hindi ito gumagana sa card machine. Ang iba ay kinukutya si Alex. Paanong nangyari ito? Nagtataka si Alex. Hindi niya malaman kung ano ang nangyayari. Gumamit ako ng card nitong mga nakaraang araw at gumagana ito. Ilang araw na ang nakalipas. Bumili pa ako ng villa sa Green Island Garden. Mabilis niyang tinawagan ng customer manager ng Metro Sky Bank na si Robert Miller para tanungin ito tungkol sa kanyang account. Paumanhin Mr. Ambrose, ang iyong card ay konektado sa account ng iyong pamilya. Kalahating oras na ang nakalipas, ang iyong card ay pinaghigpitan ng iyong pamilya. Pasensya na, pero hindi mo na magagamit ang card. Ang pamilya ko, sa isip ni Alex. Ngunit ang aking pamilya ay binigyan na ako ng access sa aking pera. Bakit nila ako pinigilan na gumamit ulit? Nagulat at natarante si Alex. Tumawag siya kay Mark Stephen, ang butler ng pamilya Ambrose. Mark, anong nangyari sa account ko? Apurahang tanong ni Alex. Nahihirapan din si Mark. Sir, sa maikling panahon, simula nang magkaroon ka ng access sa iyong pera, ay gumastos ka na ng malaking halaga. Iniisip ng ilang miyembro ng iyong pamilya, na wala ka pa sa hustong gulang, upang magkaroon ng access sa iyong account. Kaya ito ay pansamantalang nag-freeze. Pero huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na ibabalik muli ito sa lalong madaling panahon. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli.
Stay safe and God bless.